sa madilim at makalat na bahay na ito. Iba't ibang nilalang daw ang nagkukubli. Paniwala ng iba, maaaring pamahayan din ito ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang isang bahay na makalat, magbubukas sa pamilya, sa spiritual realm. Doon pumapasok yung demonyo. Langit daw para sa masasamang espiritu ang makakalat na lugar. Kung paano tayo organize, ganun din ang demonyo. The more na tinutukso niya tayo na guluhin. Ano? Maghihintay ba kayong multuhin bago maglinis ng bahay? OMG, tila multong ang kinatatakutan ng marami. Tila haunted na raw ang bahay ni Rhea dahil sa mga kalat na yan. Ito po yung mga hilig ko talaga noon, 15 years ago, hanggang sa dumami na. Kasama na dito yung mga collection ko. Nag-come up naman ako sa mga ganong klaseng bagay. It's because binili ko siya at a very low price. Hanggang hinord ko siya at doon na rin ako nag-start na magtinda. Madalas dead ba na siya pagkatapos bilhin ang isang bagay. Nagsimula yan sa simpleng hikaw. Pero ang inaakalang magiging extra income, naging katakot-takot na abubot lang sa bahay nila. Hanggang sa nag-accumulate ako ng maraming paninda na kung saan hindi naman pala yun ang mga kailangan ng target market ko. Mga ka-wonder, nandito po tayo sa isang bahay sa Valenzuela at iikot muna tayo. Laruan, may mga nakabalot, parang naguguluhan na kung may damit, parang garage sale na hindi ko maintindihan. Pagpasok pa lang, parang bodega ng naging tambakan ng bahay ni Rhea. Ano tong sapatos na binebenta? Ay, hindi po. Ma'am, ito po yung personal na school shoes ng mga anak ko. Buko pa ba to? Opo, pero yun nga po, ma'am, dahil sa katagalan, Nasira na. wala na yung oil niya. Kaya, So, ano pero plano kasi mo? po, Ma'am, yun nga, for benta din, no? Eh, paano bibenta Opo, to eh? hindi, ma'am, sa ma'am, junk shop. Sa po. junk. Opo. Ang dami kong gusto yung itapon. Ano to mga to? Collection din po. Ni Mother. Yan po yung isa sa mga oldest. Ang daming pwedeng alisin. Pati kusina, tila, naposes din ng kung ano-anong kalat. Ayun, ang dami mong sirang Opo, kaya nga, bread ma'am. toaster. Opo. Ayun, may mga gamot ka pang expired. 2024 pa, hindi mo na to Opo. pwede pa inom. Hindi ko siya ma-let go, ma'am. Kasi parang kapag ka nakikita ko sila, parang nasa-satisfy. Feeling ko masaya kasi marami akong gamit. Ayon sa isang pag-aaral, posibleng may malalim na dahilan kung bakit nag-iipon ng mga bagay ang isang tao kahit wala ng pakinabang. Na madalas na uuwi sa tinatawag na hoarding. Maraming common causes no, ng hoarding disorder. For example, genetics. Namamana yung pag-uugaling nag-hoard. Poverty mentality. Kung galing tayo sa experience of scarcity. Pangatlo, pwedeng sentimental value. And lastly, functional use. Parang nasasayangan na tayo, baka may use pa yan eh. Mga taong may hoarding disorder, hindi nila nakikita yung kalat nila as kalat. Dahil sa nakapanghihilakbot na problema ni Rhea, to the rescue ang on-call cleaners sa pangunguna ni Julie. Miss Julia, marami ba tayo tatanggalin? Yes po. Ang tanong, kaya ba niya mag-let go? Ang landline mo ay apat! Oh my gosh, may tumatawag ba dito? Natutugo. Makiki-join force na rin ako kina Julie para linisin at ayusin ang bahay ni Rhea. Itong table na to, kanina pa ako pinapainit ang ulo ko eh. Ano gagawin natin ito sa mga door stopper mo? Ito. Bibili pala namin. 10 piso na lang to. O, diyan may mga bata sa bahay. Sige, tingnan natin. Ano pambenta? Opo, pambenta ko Eh, yun. yes, mga magkano to? sacks. 20 pesos. 20 pesos. Bilhin na. Parang awa nyo na. Uy, sino na kailangan dyan ng padding? Gusto niya ba lumaki balikat niya? Dami dito. Dito pala, abutin na tayo na isang araw. Kung hindi pa kami maglinis. Nun ba't may hanger ka dito? Ay, Pabango. Ba't tayo
magtapon ng bote na pabango? Ma'am, hindi kasi meron din ako, ma'am, may time ako nagbebenta ako, ma'am. sa Eh, wala junk nang shop. laman eh. 30 pesos. Magandang pang exercise to. I wonder, kayanin kaya namin ni Julie na mapalaya sa mga kampo ng dumi sa bahay na ito? Para kay Julie, hindi lang daw basta trabaho ang paglilinis ng bahay ng iba. Proud po ako doon na dahil po sa pag-on call ko is ako pagpatapos ako. Ayun, nagtsaga-tsaga lang din po ako on call hanggang sa yan po, in-observe po nila ako. Thank you din po. Kasi po dahil katulad nila, naranasan ko rin naman po maging cleaner, ganun. Nagsisimula sa 3,000 pesos pataas ang pagpapalinis sa isang bahay mula sa hig hanggang kisame. Depende rin sa laki ng bahay. Nakalinis tayo ng isang lalagyan. Makalipas ang ilang oras na paglilinis, ang dating makalat at madumi, fresh na, at puno na ng positive energy. Parang feeling ko, kahit ako, mga gamit ko, paninda ko ang na-cleanse, bahay ang na-cleanse, pakiramdam ko, sarili ko rin yung na-cleanse. Thank God, pwede nang mamuhay in peace si Rhea. Ang simbahan ng Our Lady of the Immaculate Conception Parish of Sogod sa Southern Leyte, ilang taon na raw ang nakararaan nung huling nahilamusan ng pintura ang kisame nito. Kaya laking pasasalamat daw nila sa Diyos nang makasilip ng pagkakataon para ipaayos ang kisame ng simbahan. Pero hindi ito simpleng paglilinis o pagpipintura lang. Guguhitan din daw ito ng mga simbolismo o disenyong hango mismo sa Biblia. Ito ang sining ng visual catechism. Paraan daw ng simbahan para mas palalimin ang pananampalataya sa pamamagitan ng sining. Ang ganitong tradisyon ng pagpipinta sa kisame, daang taon ng paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa maraming panig ng mundo. Tulad ng tanyag na Church of Santo Ignacio de Loyola sa Roma at Sistine Chapel sa Vatican, na kapag tumingala, tila nasilip na raw ang langit. Ang tawag sa ganitong obra, trompe-l'œil o optical illusion. So, ang trompe-l'œil, isa siyang technique, no, in painting na akala mo isang parte siya ng gusali. Kunyari, akala mo dome siya, pero flat pala yung kisame. Tapos doon sa gitna, makikita mo minsan langit na, tapos may mga anghel, may mga ulap. Ang dibuho kisame crew na pinangungunahan ni Aris, kasalukuyang pinipinturahan ng kisame ng Immaculate Conception Church. Pero hindi raw basta-basta ang pagpipinta sa kisame ng simbahan na maaaring abutin ng ilang taon bago matapos. Bago ang paglalagay ng matitingkad na kulay at mga imahe ng kisame, magtatayo muna ng mga scaffolding na tuntungan. Sunod ang matinding paglilinis. Aalisin ang lumang pintura. Sisiguruhin matibay ang mga pundasyon at walang palalampasin ni isang maliit na butil ng alikabok. Kung titignan mo sa malapit, parang strokes lang, di ba? Parang ganyan lang. Pero sa malayo, medyo mapla-plancha sa titignan. Yung mata mo na mismo yung magbe-blend sa kanya. Bawat disenyo, pinagplanuhan. Bawat guhit at kulay, pinag-iisipan. You know, the story of Jesus Christ, the story in the Bible, we call it the greatest story ever told. And that is why we want to illustrate it here inside the church, because the church is not just a place for worship and prayer. This is also a place where we learn about God. And this is very important because it shows the history of salvation. Answered prayer daw para kay Aris ang pagpipinta nila sa simbahan sa Sogod. Napaglalaanan daw nila ng panahon hanggang matapos. Nasa 1/4 na ng kisame ng simbahan ang napipinturahan nila. Actually, it starts from per square meter yung rate.
Depende yung per square meter naman, vary siya sa, it depends on the details na pwede namin i-render. So, for example, ang first namin is nasa 2.7, ranging up to 5,000. Pero dahil marami-raming araw pa bago matapos ang obrang ito ng pananampalataya, idaan na lang muna sa kantahan ang paghihintay. Mas lalo pong gumanda ang simbahan namin dito sa Sogod Southern Leyte. Diaberhe namin na La Purísima Concepcion dahil sa mga paintings sa Quezon na nagpapaganda nito. Lalong-lalo na at nasabayan ito ng magandang tugtugin sa choir ngayon. Maraming paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya, kabilang na riyan ang pangangalaga at pagpapahalaga sa tahanan ng may kapal.